Nanginginig ang kamay ni Valeria habang hawak ang cellphone sa kanyang tainga. Ang bawat salita mula sa doktor sa kabilang linya ay parang maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang puso. Kailangan na nating simulan ng bagong cycle ng gamot para kay Jiro, Mrs. Gomez, Cytarabine. Pero narinig ni Val ang pag-aatubili sa boses ng doktor. Alam na niya ang kasunod. Palagi itong may kasunod. Pero kailangan niyo pong mag-deposit muna. Malaki-laki po ang halaga nito. Napapikit si Val. Naramdaman niya ang unti-unting panlalamig ng kanyang buong katawan sa kabila ng init sa loob ng pantry ng R&V Holdings. Gaano po kalaki, Doc? Ang numerong sinabi ng doktor ay parang isang malaking pader na biglang humarang sa kanyang harapan. Isang pader na imposibleng akyatin. Sige po, Doc. Salamat po. Gagawa po ako ng paraan. Ibinaba niya ang tawag, ngunit nanatili ang cellphone sa kanyang kamay, nakatitig sa wallpaper, ang nakangiting mukha ng kanyang 7 taong gulang na anak. Si Jiro. Ang ngiting iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas, pero ngayon, iyon din ang parang sumasakal sa kanya. Saan siya kukuha ng ganoong kalaking halaga? Ang sahod niya bilang janitress ay sapat lang sa kanilang pang-araw-araw at sa mga mumurahing gamot. Ang maliit na ipon niya ay naubos na sa mga naunang bayarin sa ospital. Napabuntong hininga siya at itinulak ang kanyang cleaning cart palabas ng pantry. Kailangan niyang magtrabaho. Kailangan niyang kumayod. Para kay Jiro. Habang naglalakad sa pasilyo ng 30th floor, kung saan naroon ang mga opisina ng pinakamatataas na opisyal ng kumpanya, abala ang isip niya. Nag-iisip siya kung sino ang pwedeng utangan, kung anong gamit ang pwede niyang isanla. Sa sobrang pag-iisip, hindi niya napansin ang isang empleyadong nagmamadaling lumabas mula sa isang cubicle. Nagkabanggaan sila. Natapon ang laman ng tray na dala niya, isang tasa ng mainit na kape. At hindi lang basta sa sahig ito tumapon, kumalat ang maitim at nanlalagkit na likido sa ibabaw ng isang salansan ng mga dokumento sa isang mesang nasa gilid ng pasilyo. Nanlaki ang mga mata ni Val. Ang lahat ng tao sa paligid ay napatingin sa kanya. Narinig niya ang malakas na paghigit ng hininga ng ilan. Diyos ko po, bulong niya sa sarili. Ang mga papel. Mukhang importante ang mga ito. Isang kontrata. Bago pa man siya makakilos para subukang punasan ang natapon na kape, isang malamig at makapangyarihang boses ang pumuno sa buong paligid. Nagpatigil sa lahat. What is this? Napalingon si Val. Nakatayo sa di kalayuan ang isang matangkad na lalaki, nakasuot ng mamahaling itim na suit. Ang buhok niya ay maayos na nakaspetrolyo at ang kanyang mga mata ay parang yelo. Malamig. Walang emosyon. Ito si Sir Maverick Rivas, ang bata at kinatatakutang CEO ng R&V Holdings. Dahan-dahan itong lumapit sa mesa, tinitigan ang nabasang kontrata. Hindi man lang tumaas ang kilay nito, pero ramdam ni Val ang bigat ng galit na nagmumula rito. Ang buong paligid ay biglang naging sobrang tahimik. Who did this? Tanong ni Maverick. Ang boses ay kalmado, pero may diin. Nanginginig na itinaas ni Val ang kanyang kamay. Ako po, sir. Sorry po. Hindi ko po sinasadya. Tumingin sa kanya si Maverick. Isang tingin na parang tinatagos ang kanyang pagkatao. Isang tingin na nagsasabing isa lamang siyang hamak na dumi sa ilalim ng kanyang makintab na sapatos. Walang awa. Walang konsiderasyon. Hindi na muling nagsalita si Maverick. Tumingin lang ito sa head of HR na kasunod niya. Isang tingin lang at naintindihan na agad ang ibig sabihin. Lumapit ang HR manager kay Val. Kunin mo na ang mga gamit mo. You're dismissed. Parang nabingi si Val. Pero ma'am, aksidente lang po. Ngunit ang mga mata ni Maverick Rivas ay nakatingin na ulit sa kontrata. Para sa kanya, tapos na ang usapan. Para sa kanya, si Val ay hindi na nag-e-exist. Tumalikod na ito at nagsimulang maglakad palayo.
Sir, pakiusap po. Humabol si Val. Ang boses ay nagmamakaawa. Kailangan ko po ng trabaho. Ang anak ko po. Huminto si Maverick sa paglalakad, ngunit hindi ito lumingon. Get out, sabi nito sa mahinang boses, pero sapat na para marinig ng lahat. You're fired. At nagpatuloy na ito sa paglakad na para bang wala siyang narinig, na para bang hindi niya winasak ang mundo ng isang ina sa isang salita lamang. Naiwan si Val na nakatayo doon, nakayuko, nararamdaman ang mga mapanuring tingin ng lahat ng tao sa paligid. Ang kahihiyan, ang sakit, ang kawalan ng pag-asa. Parang may malaking kamay na dumurog sa kanyang dibdib. Hindi lang trabaho ang nawala sa kanya sa araw na yon. Nawala sa kanya ang nag-iisang pag-asa para sa buhay ni Jiro. Dahan-dahan siyang tumalikod at tinulak ang kanyang cart pabalik sa pantry. Kinuha ang kanyang mumurahing bag at lumabas ng gusali. Sa labas, sinalubong siya ng ingay ng syudad pero wala siyang marinig. Ang tanging naririnig niya ay ang tibok ng sarili niyang puso. Isang tibok na puno ng takot. Muli niyang kinuha ang kanyang cellphone. Tinitigan ang larawan ni Jiro. Doon, sa gitna ng abalang kalsada, isang butil ng luha ang pumatak mula sa kanyang mata. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula sa ospital. Nanginginig niyang binuksan ito. Mrs. Gomez, please come to the hospital immediately. Jiro's fever has spiked. Binang maraming buwan, nakita niya itong tumatawa. Hindi isang pilit na ngiti. Isang totoong tawa na nagmumula sa puso. May kausap itong isang babae. Isang babaeng nakaupo sa sahig, kapantay niya, at buong atensyong nakikinig sa kwento ng kanyang anak. Napakunot ang noo ni Maverick. Pamilyar ang babae. Ito ang janitress, ang babaeng tinanggal niya kaninang umaga. Nakatayo lang siya roon, sa dilim ng pasilyo, nagmamasid. Nakikita niya kung paano kumikinang ang mga mata ni Yumi habang nagkukwento tungkol sa kanyang pusa. Nakikita niya kung paano tumatango at ngumingiti ang babae. Na para bang ang kwento tungkol sa isang pusa ang pinakaimportanteng bagay sa buong mundo. Isang bagay na hindi niya kailanman nagawa. Tapos po ate, nahuli niya yung daga. Masayang sabi ni Yumi. Wow, ang galing naman ng pusa mo. Ang tapang-tapang niya. Sagot ng babae. Ang boses ay malambing. Nakatitig lang si Maverick. May kung anong kumirot sa kanyang dibdib. Isang damdaming matagal na niyang ibinaon sa limot. At pagkatapos ay narinig niya ang mga salitang wawasak sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Alam mo po, Ate Val, sabi ni Yumi sa mahinang boses, para po kayong si Mami, mabait at laging nakikinig. Ate Val, Valeria. Ang pangalan ay tumatak sa isip ni Maverick, pero higit pa roon ang mga salita ni Yumi, para kayong si Mami. Bigla, hindi na niya nakikita ang play area ng ospital. Nasa isang maliit na kusina siya. Amoy ang pabango sa damit na nilabhan ng kamay. Nakikita niya ang isang babaeng pagod na may mga kamay na magaspang dahil sa maghapong pagtatrabaho. Ang kanyang ina, si Amihan. Naalala niya kung paano siya uupo sa tabi nito habang naghahain ito ng hapunan at ikukwento niya ang lahat ng nangyari sa eskwela. At palagi itong nakikinig. Kahit gaano pa ito kapagod, palagi itong may oras para sa kanya. Isang bagay na hindi niya maibigay sa sarili niyang anak. Ang alaala ay parang isang sampal. Isang malakas na sampal na gumising sa kanya. Bumalik siya sa realidad nang dahan-dahang tumayo si Valeria. Nagtama ang kanilang mga mata. Nakita ni Maverick ang pagbabago sa mukha ng babae. Ang nangiti na para kay Yumi ay biglang naglaho. Napalitan ito ng gulat, tapos ng galit, at sa huli, ng isang tingin na puno ng pagkasuklam. Isang tingin na nagsasabing isa siyang halimaw. Naramdaman ni Yumi ang tensyon at napatingin din sa kanya. Papa. Walang emosyon na lumapit si Maverick. Yumi, let's go.
Nagpaalam si Yumi kay Val at sumunod sa kanya. Sa biyahe pa uwi, mas tahimik pa kaysa dati. Pagdating sa bahay, dumiretso si Maverick sa kanyang study. Hindi siya makapakali. Ang imahe ng pagtawa ni Yumi at ang tingin ng pagkasuklam ni Valeria ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Hindi ito tama. May kailangan siyang ayusin. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan si Arthur. Arthur? Yes, sir? That janitress from this morning, Valeria Gomez, find out everything about her. Utos ni Maverick, ang boses ay mababa at desidido. Her address, her family, her situation, everything. Masusunod po, sir. Bago ibaba ni Arthur ang tawag, humabol si Maverick. And prepare a check. 2 araw na ang lumipas. 2 araw nang walang tigil na pag-aalala at paghahanap ng paraan. Si Jiro ay medyo bumuti na ang pakiramdam, pero alam ni Val na pansamantala lang iyon. Ang lagnat ay parang isang halimaw na nag-aabang lang na bumalik. Kausap niya ang doktor sa labas ng kwarto ni Jiro. Mrs. Gomez, kailangan na po talaga nating maumpisahan ang gamot sa lalong madaling panahon. Sabi ng doktor, ang boses ay puno ng pag-aalala. Habang tumatagal, mas humihirap ang sitwasyon. Tumango si Val. Nararamdaman ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Ginagawan ko na po ng paraan, Doc. Konting panahon pa po. Pag-alis ng doktor, napasandal siya sa pader ng pasilyo. Pakiramdam niya ay nauubusan na siya ng lakas. Ang bawat paghinga niya ay mabigat. Saan? Saan pa siya hahanap ng tulong? Mrs. Valeria Gomez, isang lalaking nakapormal na business suit, ang lumapit sa kanya. Makintabang sapatos, plansado ang damit, at may hawak na mamahaling leather briefcase. Hindi ito mukhang taga-ospital. Ako nga po, sagot ni Val. Nagtataka. Ngumiti ang lalaki. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Ako si Arthur, Executive Assistant ni Mr. Maverick Rivas. Biglang nanigas ang buong katawan ni Val, Maverick Rivas. Ang pangalan pa lang ay sapat na para pakuluan ang kanyang dugo. Ano na naman ang kailangan nito? Hindi pa ba sapat na tinanggalan na siya nito ng trabaho? Ano po ang kailangan ninyo? Tanong niya. Ang boses ay malamig at walang gana. Binuksan ng lalaki ang kanyang briefcase at may inilabas na isang sobre, isang mahaba, puting sobre. Pinapabigay po ni Sir Maverick, sabi ni Arthur. Iniabot ito sa kanya. He wants to help you move on. Help you move on. Ang mga salitang yon ay parang sampal sa kanyang mukha. Tulungan siyang makamove on? Para saan? Sa pagkawala ng trabaho? Sa pagkasira ng pag-asa niya para sa anak niya? Ito ba ang paraan ng mayayaman para linisin ang kanilang konsensya? Nanginginig ang kamay niyang kinuha ang sobre. Sa loob, may isang tseke. Namilog ang kanyang mga mata nang makita ang halaga. Higit pa sa sapat para sa gamot ni Jiro. Sapat para sa ilang buwan na gastusin sa ospital. Ito na ang sagot sa kanyang mga dasal. Ito na ang himala. Pero bakit? Bakit parang lason ang pakiramdam nito sa kanyang mga kamay? Bigla, bumalik ang lahat. Ang pait, ang sakit, ang kahihiyan. Hindi na niya nakikita ang pasilyo ng ospital. Nasa isang mamahaling condominium unit na naman siya. 8 taon na ang nakalipas. Umiiyak, nagmamakaawa. Anton, please, panagutan mo ako. Panagutan mo ang anak natin. Nakita niya ang pagtawa ni Anton de Villa, ang ama ni Jiro. Kumuha ito ng isang makapal na bungkos ng pera mula sa wallet nito at inihagis sa mukha niya. Ang mga pera ay nagsikalat sa sahig, parang mga basura. Ayan, sigaw nito. Hindi ba't yan lang naman ang habol mo? Pera. Isa kang desperadang babae na nagbabaka sakaling makabingwit ng mayaman. This is all you're worth. Ang alaala ay parang isang punyal na muling itinarak sa kanyang puso. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Hindi na muli.
Hindi na siya papayag na tapakan ng kanyang pagkatao. Tumingin siya kay Arthur, ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. "Ano ito?" tanong niya. Ang boses ay nanginginig. "Bayad? Bayad para sa pananahimik ko? Para hindi ko siraan ang pangalan ng boss mo dahil sa ginawa niya?" Nagulat si Arthur. "Ma'am, hindi po sa ganoon. Ito po ay tulong." "Tulong?" Putol ni Val. Tumatawa ng mapakla. "Ito ay limos. Isang paraan para sabihin na kaya niyang bilhin ang lahat, pati na ang konsensya niya at ang dignidad ko." At sa harap ng naguguluhang assistant, dahan-dahan niyang pinunit ang tseke. Una sa gitna, tapos sa gitna ulit, hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang ito sa kanyang palad. Binuksan niya ang kanyang kamay at hinayaang mahulog ang mga piraso ng papel sa makintab na sahig ng ospital. Parang mga puting luha. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Arthur. "Sabihin mo sa boss mo," sabi niya. Ang bawat salita ay may diin at puno ng pait na naipon sa loob ng maraming taon. Hindi lahat nabibili ng pera niya. Tumalikod siya at naglakad palayo. Iniwan ang assistant na nakatulala sa mga piraso ng papel sa sahig. Sa bawat hakbang, mas lalong bumibigat ang kanyang dibdib. Pinili niya ang kanyang dangal. Pero ang kapalit nito ay ang kaligtasan ng kanyang anak. Nang makarating siya sa isang sulok kung saan walang tao, doon siya napasandal sa pader at humagulgol ng walang tunog. Sa loob ng kanyang sasakyan, nakakunot ang noo ni Maverick habang kausap sa telepono si Arthur. "What do you mean she tore it up?" tanong ni Maverick. Hindi makapaniwala. "Sinabi niya pong, hindi lahat nabibili ng pera niyo, sir." Nauutal na sagot ni Arthur. Ibinaba ni Maverick ang tawag. Napahigpit ang hawak niya sa manibela. Sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakaranas ng ganito. Ngayon lang may isang problemang hindi kayang solusyonan ng pera. Isang babae. Isang hamak na janitress. Ang tumanggi sa kanya. Isang pakiramdam na hindi niya maintindihan ang gumapang sa kanyang sistema. Pagkainis. Pagkalito. At sa ilalim ng lahat ng iyon, isang kakarampot na paghanga. Biglang nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang text message mula kay Ricardo Vargas, ang kanyang tiyuhin at vice president ng kumpanya. "Maverick, I heard about the incident this morning. We need to talk about your recent impulsive decisions." Hindi pa man nakakatayo si Maverick mula sa kanyang kinauupuan, bumukas na ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Ricardo Vargas, ang kanyang tiyuhin, na may pekeng ngiti sa mga labi. Isang ngiting alam ni Maverick ay mas mapanganib pa kaysa sa isang hayagang banta. "Maverick, iho," bati nito. Umupo sa silyang nasa harap ng kanyang mesa nang hindi man lang nag-aabang ng imbitasyon. "I was just passing by. I heard about the commotion this morning. And then your assistant trying to give away company money this afternoon." Pinigilan ni Maverick ang sarili na magpakita ng anumang inis. Sa harap ng kanyang tiyuhin, ang emosyon ay isang kahinaan. "It was a minor issue, Tito Ricardo. It's been handled." "Handled?" Tumawa ng mahina si Ricardo. "By firing a janitress and then trying to buy her silence? That's not handling it, Maverick. That's creating a potential PR nightmare." "There is no nightmare. The woman refused the money. It's over," maring sabi ni Maverick. Sumandal si Ricardo sa kanyang upuan, ang mga mata ay matalim na nakatitig kay Maverick. "Is it? Or is this just the beginning? You're becoming sentimental, Maverick. This company wasn't built on sentiment. It was built on strength, on decisive action." Naramdaman ni Maverick ang pag-init ng kanyang ulo. "Are you questioning my decisions?" "I am questioning your motivation," sagot ni Ricardo. Ang boses ay biglang naging seryoso. "Your mother, amihan, she was a good woman, a kind woman, but she let her heart rule her head. That kindness is what wore her down, what ultimately, well, you know what happened.
Parang isang suntok sa sikmura ang pagbanggit sa kanyang ina. Ito ang palaging sandata ni Ricardo, ang ipaalala sa kanya na ang dugo ng isang mahirap at maramdaming babae ang nananalaytay sa kanya, isang kahinaan na dapat niyang itago. "Leave my mother out of this," sabi ni Maverick. Ang boses ay mababa at puno ng babala. "I'm just saying, a company like ours cannot afford to be run by a man who gets distracted by the sob story of a janitress. The board is watching, Maverick, and so am I." Tumayo si Ricardo, inayos ang kanyang suit. "Just a friendly advice, pamangkin. Be the CEO this company needs, not the son your mother wanted you to be." Pagkaalis ni Ricardo, naiwan si Maverick na nakakuyom ang mga kamao sa ilalim ng kanyang mesa. Ang pagbisita ng kanyang tiyuhin ay hindi isang friendly advice. Ito ay isang deklarasyon ng giyera. Alam niyang may binabalak si Ricardo. Kinahapunan, tinawagan niya si Arthur. "Any other way we can help that woman? Anonymously? Through one of the company's charities, perhaps?" "I can try, sir," sagot ni Arthur. Makalipas ang isang oras, nag-forward si Arthur ng isang screenshot ng text message galing kay Val. "Huwag niyo akong gawing charity case. Tigilan niyo na ako." Muli, isang pader. Isang pader ng pagtanggi na hindi niya kayang gibain. Napasabunot siya sa sarili niyang buhok dahil sa frustration. Bakit ba niya pinoproblema ito? Bakit hindi na lang niya ito palampasin? Dahil sa mga mata ng babaeng iyon, nakita niya ang hatol. At sa mga mata ng sarili niyang anak, nakita niya ang pag-asa. At sa gitna ng lahat ng iyon, naroon ang anino ng kanyang ina na bumubulong sa kanya na may dapat siyang gawin. Samantala, sa malamig at tahimik na pasilyo ng ospital, nakaupo si Val sa isang upuang bakal sa labas ng kwarto ni Jiro. Pagod na pagod siya. Ang katawan niya ay nanghihina at ang isip niya ay gulong-gulo. Katatapos lang niyang kausapin ang isa na namang ahensya ng gobyerno sa telepono at katulad ng dati, wala rin siyang napala. Napapikit siya, sinusubukang alisin ang imahe ng tsekeng pinunit niya. Tama ba ang ginawa niya? O ipinain niya ang buhay ng anak niya para sa sarili niyang pride? Biglang may isang anino ang tumabon sa kanya. Akala niya ay nurse lang, kaya hindi siya gumalaw. Ngunit may isang pamilyar na boses ang bumasag sa katahimikan. Isang boses mula sa isang bangungot na akala niya ay matagal na niyang kinalimutan. "Valeria, is that really you?" Parang nagyelo ang buong katawan ni Val. Ang paghinga niya ay biglang tumigil. Kilala niya ang boses na yon. Kahit ilang dekada pa ang lumipas, hinding-hindi niya iyon makakalimutan. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata at itinaas ang kanyang tingin. Nakatayo sa harap niya ang isang lalaking nakangisi. Matipuno. Nakamamahaling damit. Ang lalaking sumira sa buhay niya. Si Anton de Villa. Parang isang estatwa, si Val. Hindi makagalaw, hindi makahinga. Ang lahat ng hangin sa paligid niya ay tila ninakaw ng presensya ng lalaking nasa harap niya. Si Anton. Ang unang lalaking minahal niya at ang unang lalaking dumurog sa kanya. Anton! Ang pangalan ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang mapait na lason. "Anong ginagawa mo dito?" Ang nanggisi sa labi ni Anton ay lumawak. "I heard a familiar name was in the news. Isang single mother na matapang na binangga ang isang Rivas. I had a hunch it was you." "Umalis ka na," sabi ni Val. Nanginginig ang boses. Sinubukan niyang tumayo para takasan ito. Pero parang may sariling isip ang kanyang mga tuhod. Wow, not so fast," sabi ni Anton. Humakbang palapit at hinawakan siya sa braso. Marahan. Pero para kay Val, ang hawak na yon ay parang isang nagbabagang bakal. "Huwag mo akong hawakan," sigaw niya. Binawi ang kanyang braso. Tumaas ang kilay ni Anton. "After all these years, ganyan pa rin ang ugali mo. Palaging palaban. So it's true, may anak ka nga at may sakit daw." "Wala kang pakialam," sagot ni Val.
Ang mga mata ay nagbabaga sa galit. Wala kang karapatan sa kanya. Wala akong karapatan? Tumawa si Anton, isang tawang walang kagalakan. Valeria, baka nakakalimutan mo, ako ang ama. May karapatan ako. Ang karapatan na iniwan mo, 8 taon na ang nakalipas. Halos pasigaw na, sabi ni Val. Ang mga nurse sa malapit ay napatingin sa kanila. Ang karapatan na tinapunan mo ng pera, kasama ng dignidad ko. Umalis ka dito, Anton, bago pa ako makagawa ng eksena. Eksena? Ang ngiti ni Anton ay naging isang mapanganib na ngisi. Tumingin ito sa direksyon ng kwarto ni Jiro. Ang sabihin mo, ayaw mong malaman ng bago mong sponsor na may ama ang anak mo? Ayaw mong malaman ni Maverick Rivas na ginagamit mo lang ang bata para makakuha ng pera mula sa kanya, tulad ng ginawa mo sa akin noon. Ang bawat salita ay isang dagok. Ang akusasyon ay napakasama, napakasakit, dahil yun mismo ang kinatatakutan niyang isipin ng ibang tao. Hindi ka nagbago, Anton. Ang sama-sama mo pa rin. Bulong ni Val, nararamdaman ang pag-init ng kanyang mga mata. At ikaw naman, ganoon ka pa rin. Desperada, ganti ni Anton. Lumapit ito at bumulong sa kanyang tainga. Ang bawat salita ay isang banta. Let's see what the courts and the media have to say about a mother who can't even provide for her sick child. Baka sa akin pa ibigay ang custody, mas may kakayahan ako. Naramdaman ni Val ang panlalamig ng kanyang buong katawan. Hindi. Ang anak niya. Hindi niya papayagan yon. Tumalikod si Anton at nagsimulang maglakad palayo na para bang siya ang nanalo sa usapan. Iniwan si Val na nanginginig sa takot at galit. Wala pang 5 minuto, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang tawag mula sa dati niyang katrabaho. Val girl, nasaan ka? Bungad nito, ang boses ay puno ng pag-aalala. Nakita mo na ba ang balita online? Anong balita? Tanong ni Val. Ang puso ay nagsimulang kumabog ng mabilis. Buksan mo yung link na sinend ko sa'yo. Bilisan mo. Nanginginig ang mga daliri niyang binuksan ng message. Isang link mula sa isang kilalang gossip website. Pinindot niya ito. Ang bumungad sa kanya ay isang malaking litrato. Isang litrato niya nakuha mula sa malayo. Mukha siyang pagod at desperado sa labas ng R&V Holdings. Sa tabi nito, isang makisig na litrato ni Maverick Rivas. At ang headline, nakasulat sa malalaki at mapangakusang mga letra. CEO Rivas, inakusahan, janitress na ina ng batang may sakit, sinisante at sinubukang suhulan para manahimik. Ang mundo ni Val ay gumuho. Binasa niya ang artikulo. Ang mga detalye ay baluktot. Pinalabas siyang isang kawawang biktima na tinapakan ng isang walang pusong CEO. May anonymous source pa na nagsabing sinubukan daw siyang patahimikin ni Maverick gamit ang pera pagkatapos siyang tanggalin. Ang kwento nila, ang kahihiyan niya. Nakalathala para makita ng buong mundo. Alam niya kung sino ang may gawa nito. Ricardo Vargas. At ngayon, si Anton. Magkasabwat sila. Ginagamit siya, ginagamit ang anak niya sa isang maduming laro na hindi niya maintindihan. Napasubsob siya sa kanyang mga kamay, humahagulgol. Ngayon, hindi na lang siya isang ina na walang pera. Isa na siyang iskandalo. Sa kabilang bahagi ng syudad, ang tunog ng nabasag na salamin ang umalingaw-ngaw sa loob ng opisina ni Maverick. Ibinato niya ang isang tablet sa pader, kung saan nakadisplay ang parehong artikulo. Ang kanyang mukha, ang kanyang pangalan, ay dinudungisan. Pabalibag niyang binuksan ang pinto ng opisina ni Ricardo Vargas. Hindi na nag-abalang kumatok. Nadatnan niya ang kanyang tiyuhin na kalmadong nagbabasa ng dyaryo na para bang walang nangyari. Inihagis ni Maverick ang isa pang tablet sa mesa ni Ricardo. Is this your doing? Sigaw niya. Ang boses ay parang kulog. Tumingin si Ricardo mula sa tablet papunta sa kanya.
Isang pekeng pag-aalala ang makikita sa mukha nito. Maverick, anong klaseng akusasyon yan? Bakit ko naman gagawin yan sa sarili kong pamangkin? Don't play innocent with me, Tito. Galit na sabi ni Maverick. Ikaw lang ang makikinabang dito. You've always wanted my position. Mag-ingat ka sa mga salita mo, iho, sabi ni Ricardo. Tumatayo. Baka yung pagiging impulsive mo ang naglagay sa'yo sa sitwasyong ito. Sinabi ko na sa'yo, hindi ba? Ang pagiging sentimental ay isang kahinaan. Nagkatinginan sila. Ang tensyon sa pagitan nila ay halos pwedeng hiwain ng kutsilyo. Alam ni Maverick na walang saysay ang pag-uusap na ito. Ang kanyang tiyuhin ay isang ahas. At ngayon, ang kamandag nito ay nagsisimula ng kumalat. Naging isang sunog ang balita. Kumalat ito sa social media na parang apoy sa tuyong damuhan. Sa loob lamang ng ilang oras, ang pangalang Maverick Rivas ay naging simbolo ng isang arogante at walang pusong kapitalista, habang si Valeria Gomez naman ay naging martir, ang larawan ng isang ina na inaapi ng sistema. Sa opisina ni Maverick, walang tigil ang pagtunog ng mga telepono. Ang PR department ay nagkakagulo. Ang mga miyembro ng board ay sunod-sunod na tumatawag, humihingi ng paliwanag. Hindi totoo ang mga paratang na yan, sigaw ni Maverick sa kanyang PR head. It was a standard termination procedure and the money was an offer of help, not a bribe. They don't see it that way, sir. Sagot ng kanyang staff nanginginig. The narrative is already set. You're the villain. Sa kabilang dako, sa isang meeting room, si Ricardo Vargas ay mahinahong nagsasalita sa harap ng ilang maimpluwensyang miyembro ng board. Ang kanyang mukha ay puno ng pekeng pag-aalala. This scandal is damaging the R&V brand, sabi niya, umiiling-iling. Our stocks are starting to dip. I'm worried. Maverick's judgment is compromised. He's acting based on emotion, not logic. Ang mga salita niya ay lason, dahan-dahang gumagapang sa isipan ng mga nakikinig. Nagtanim siya ng pagdududa, at ngayon, nagsisimula na itong mamunga. Samantala, ang mundo ni Val ay naging isang kulungan. Ang kanyang mukha ay nasa lahat ng dako. Pinag-uusapan siya ng mga tao sa ospital. Tinatawagan siya ng mga numerong hindi niya kilala. Mga reporter, mga abogadong nag-aalok ng tulong, mga usisero. Ang pinakamasakit ay ang tingin ng mga tao. Ang tingin ng awa. Iyon ang bagay na pinakakinasusuklaman niya sa lahat. Gabi na. Malakas ang buhos ng ulan sa labas. Nakatanggap si Val ng isang tawag mula sa isang unknown number. Sa pag-aakalang isa na namang reporter ito, balak na sana niyang i-reject. Pero may kung anong nag-udyok sa kanya na sagutin ito. Hello? Katahimikan sa kabilang linya. Tapos, isang boses na nagpatigas sa kanyang panga. Miss Gomez, this is Maverick Rivas. Napahigpit ang hawak ni Val sa cellphone. Anong kailangan mo? I need to talk to you. I need to explain. Hindi totoo ang mga nasa balita. This is a misunderstanding. Nasaan ka? Pupuntahan kita. Isang tawang mapakla ang kumawala sa bibig ni Val. Misunderstanding? Sir, malinaw na malinaw sa akin ang lahat. Sinisiraan niyo ako para iligtas ang sarili niyo. Pinalalabas niyo na ako ang may kasalanan, na ako ang nag-umpisa ng gulo. No, that's not true. I'm being set up. My uncle, wag mo akong idamay sa dumi ng pamilya niyo. Putol ni Val, ang galit ay umaapaw. Sinisanti mo ako. Inalok mo ako ng pera. At ngayon, ginagawa mo ang lahat. Para lumabas na malinis ka sa publiko. Alam ko na ang laro niyo, Mr. Rivas. At hindi ako sasama sa laro na yan. Valeria, please, just listen to me. Tigilan mo na ako. Sigaw niya bago patayin ang tawag. Sa labas ng kanyang maliit na inuupahang apartment, sa ilalim ng malakas na buhos ng ulan, ibinaba ni Maverick ang kanyang telepono. Basang-basa, nilalamig. Pero, mas malamig pa ang pakiramdam ng kabiguan sa loob niya. Nakita siya ni Val mula sa siwang ng bintana.
nakatayo doon. Isang malungkot na figura sa gitna ng unos. Sa isang saglit, may kung anong awa siyang naramdaman. Pero mabilis itong napalitan ng galit. Para sa kanya, ang pagpunta ni Maverick doon ay hindi isang pakiusap. Ito ay isang desperadong hakbang ng isang makapangyarihang tao para kontrolin ang sitwasyon. Para pilitin siyang manahimik. Hindi niya alam na sa loob ng bahay ng mga Rivas, may isang batang babae na nanonood ng balita. Nakita ni Yumi ang mukha ng kanyang ama sa TV habang sinasabi ng news anchor ang mga salitang arogante, walang puso, mapangapi. Tumingin siya sa kanilang kasambahay. Yaya, is Papa a bad person? Ang tanong ng bata ay sumaksak sa puso ng kasambahay. Hindi ito nakasagot. At sa ospital, ang katahimikan ng gabi ay biglang nabasag. Ang mga monitor sa tabi ng kama ni Jiro ay nagsimulang tumunog ng malakas at walang tigil. Ang mga numero ay mabilis na nagbabago. Ang mahinang katawan ng bata ay nagsimulang manginig. Isang nurse ang sumugod papasok sa kwarto. Kinabukasan, habang si Val ay nagmamadaling pabalik sa ospital, tumunog ang kanyang telepono. Ang doktor. Ang boses nito sa kabilang linya ay puno ng pagkaapura at hindi maitagong takot. Mrs. Gomez, nasaan na po kayo? Pabalik na po, Doc. Bakit po? Jiro had a seizure last night. His condition has worsened, sabi ng doktor. Huminto ito sandali, na parang naghahanap ng tamang salita. We need to perform the procedure within 48 hours or else... Hindi na nito kailangang tapusin ang sasabihin. Alam na ni Val. Ang mga salitang hindi kayang bigkasin ng doktor ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang hatol ng kamatayan. Nabitawan niya ang kanyang cellphone. Ang ingay ng pagbagsak nito sa semento ay kasabay ng pagguho ng natitira pa niyang pag-asa. Ang bawat beep ng monitor sa loob ng intensive care unit ay parang isang martilyong pumupukpok sa puso ni Val. Nakatayo siya sa labas, nakadungaw sa salamin, pinapanood ang kanyang munting anghel, ang anak niya. Si Jiro ay napakaliit sa gitna ng malaking kama. Ang balat niya ay mas maputla pa kaysa sa puting kumot. Napapalibutan siya ng mga tubo at mga makinang walang tigil na tumutunog. Ang bawat tunog ay isang paalala sa kanya. Nauubos na ang oras, 48 hours. Ang mga salita ng doktor ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan na parang isang sirang plaka. Kailangan niyang kumilos. Kailangan niyang gawin ang lahat. Ang sumunod na mga oras ay naging isang malabong pagkakasunod-sunod ng mga pagkabigo. Una, tinawagan niya ang lahat ng charity organization na mahahanap niya sa internet. Ang boses niya, na noong una ay puno ng pakiusap, ay unti-unting namamaos at napapalitan ng desperasyon. I'm sorry, ma'am, but the application process takes at least a week. We require a complete set of documents including a certificate of indigency from your barangay. Pasensya na po. Puno na po ang slots namin para sa buwang ito. Bawat pagtanggi ay isang sampal. Bawat pasensya na po ay isang patalim. Pagkatapos ng mga tawag, nagpunta siya mismo sa mga opisina. Pumila siya ng mahaba sa ilalim ng init ng araw sa isang ahensya ng gobyerno. Pawis na pawis, yakap-yakap ang isang brown envelope na puno ng mga dokumento ni Jiro. Nang sa wakas ay makarating siya sa counter, isang malamig na sagot lang ang natanggap niya. Hindi po kayo qualified. May trabaho po kayo sa R&B Holdings. Base sa record ninyo. Pero sinisanti na po ako. Pakiusap niya. Kailangan niyo po ng termination letter. I-submit niyo po ulit pag kumpleto na ang papeles. Papeles, proseso, kwalipikasyon. Ang mundo ay puno ng mga patakaran. At sa sandaling iyon, lahat ng patakarang iyon ay tila ginawa para ipagkait sa kanyang anak ang karapatang mabuhay. Gabi na nang bumalik siya sa ospital, wala ni isang sentimo sa bulsa at wala nang kahit katiting na pag-asa sa puso.
Pakiramdam niya ay nabigo siya. Nabigo siya bilang isang ina. Dinala siya ng kanyang mga paa sa maliit na kapilya sa loob ng ospital. Umupo siya sa isang bakanteng upuan sa likod. Hindi siya isang relihiyosong tao. Pero ngayong gabi, wala na siyang ibang makapitan. Nakatitig lang siya sa krus sa harapan. Walang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Sa kanyang isipan, paulit-ulit lang niyang sinasabi ang isang pangungusap. Patawad, anak. Patawad. Nabigo si nanay. Sa gitna ng kanyang katahimikan, naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone. Akala niya ay ang ospital, pero isa yung paalala sa kanyang kalendaryo. Jiro's 8th birthday. 2 weeks. Doon na bumigay ang lahat ng pader na itinatayo niya. Humagulgol siya. Isang iyak na walang tunog, pero puno ng lahat ng sakit at pagod at takot na kinikimkim niya. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga nanginginig na kamay. Diyos ko, kung nandyan ka man, kahit ano po, ibibigay ko, kahit ang buhay ko. Iligtas niyo lang po ang anak ko. Pakiusap. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang madilim at desperadong ideya. May isa pa siyang pagpipilian, isang taong tiyak na may pera. Nanginginig niyang kinuha ang cellphone at binuksan ang kanyang contacts. Hinanap niya ang isang pangalang matagal na niyang ibinaon sa limot. Anton de Villa. Nakatitig siya sa pangalan. Ang pagpindot sa call button ay parang pagsuko ng kanyang kaluluwa. Kung tatawag siya, alam niyang may kapalit. At ang kapalit ay maaaring si Jiro mismo. Magiging utang na loob niya ang buhay ng anak niya sa lalaking dumurog sa kanya. Hindi. Hindi niya kayang ipagbili ang kinabukasan ng kanyang anak. Sa isang huling pagsusumikap ng kanyang natitirang lakas at dignidad, pinindot niya ang options. At pinili ang delete contact. Kahit anong mangyari, lalaban tayo ng marangal, anak. Pagod siyang tumayo para bumalik sa tabi ni Jiro. Habang naglalakad sa tahimik na pasilyo, tumunog ang kanyang telepono. Isang numerong hindi rehistrado. Sinagot niya ito, ang boses ay pagod at walang buhay. Hello? Isang formal at malamig na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Is this Mrs. Valeria Gomez? Yes? Good evening. I'm calling from the legal department of Mr. Anton de Villa regarding the legal proceedings for the custody of your son, Jiro Gomez. Ang bawat salita ay parang yelo na gumapang sa kanyang likuran at umakyat sa kanyang batok. Custody. Kukunin niya si Jiro. Nabitawan ni Val ang kanyang cellphone. Bumagsak ito sa sahig na may malakas na kalabog, pero hindi niya ito narinig. Ang tanging naririnig niya ay ang ugong sa kanyang tainga at ang malakas na kabog ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang huling pag-asa niya ay hindi lang namatay. Pinatay ito. At ngayon, ang bangkay nito ay kinukuha pa mula sa kanya. Ang opisina ni Maverick Rivas na dati isang kuta ng kapangyarihan at kontrol ay naging sentro ng isang paparating na bagyo. Ang mga telepono ay walang tigil sa pagriring. Ang mukha niya ay nasa bawat news channel. Ang stock price ng R&B Holdings ay ipinapakita sa isang monitor sa sulok at mayroon itong isang malaking pulang araw na nakaturo pababa. Sa gitna ng kaguluhan, kalmado lang siyang nakaupo sa kanyang silya, nakatitig sa kawalan. Pakiramdam niya ay isa siyang kapitan ng isang barkong unti-unting lumulubog. Pumasok si Arthur sa kanyang opisina. Ang mukha ay mas maputla pa kaysa dati. Sir, an official email from the board. Hindi kumibo si Maverick. Itinuro lang niya ang malaking monitor sa harap niya. Binuksan ni Arthur ang email at ipinroject ito sa screen. Notice of Emergency Board Meeting. Ang mga salita ay formal, malamig, at brutal. Isang botohan para sa no confidence laban sa kanya bilang CEO. Isang panukala na inisponsoran ni Ricardo Vargas na buwagin ang Amihan Foundation dahil sa pagiging financially unsustainable
at non-essential sa operasyon ng kumpanya. Iyon na, ang huling dagok, hindi lang ang posisyon niya ang mawawala, pati ang nag-iisang bagay na iniwan ng kanyang ina. Ang pundasyong ipinangalan dito, ang nag-iisang bagay na nag-uugnay sa kanya sa babaeng nagbigay buhay sa kanya. "Sir," bulong ni Arthur, ang boses ay nanginginig. "May isa pa po." Tumingin si Maverick sa kanyang assistant. "Tumawag po ang contact ko sa ospital. The boy, Jiro, his condition is now critical. The doctors are saying he might not last the week without the procedure." Isang katahimikan ang bumalot sa buong opisina. Sa isang iglap, ang ingay ng mga telepono, ang pagbaba ng stocks, ang banta ng board, lahat ay naglaho. Ang tanging nakikita ni Maverick ay ang mukha ng isang umiiyak na ina sa pasilyo ng ospital. Ang tanging naririnig niya ay ang mga salita ng kanyang anak. "Para po kayong si Mommy. Nawala na sa kanya ang lahat. Mawawala na ang kanyang kumpanya." Ang tiwala ni Valeria ay hindi niya nakuha. Ang pagmamahal ng sarili niyang anak ay mailap. At ngayon, mabibigo rin siyang tuparin ang pangako niya sa kanyang ina. Napasandal siya sa kanyang upuan. Isang pakiramdam ng matinding pagkatalo ang bumalot sa kanya. Ito na ba iyon? Ito na ba ang kabayaran sa lahat ng kanyang kayabangan? Dahan-dahan niyang binuksan ang isang maliit at nakatagong drawer sa kanyang mesa. Sa loob nito ay isang lumang kahon na gawa sa kahoy. Kinuha niya ito at maingat na binuksan. Sa loob, may isang kupas na litrato at isang maliit na kwaderno. Ang litrato ay ng isang magandang babae na may pagod ngunit napakabait na mga mata. Ang kanyang ina, si Amihan. Sa tabi nito ay si Maverick, isang payat na teenager na nakangiti. Kinuha niya ang kwaderno. Ang sulat kamay ng kanyang ina ang nasa bawat pahina. Mga pangarap, mga plano para sa isang maliit na foundation na tutulong sa mga babaeng mag-isang nagtataguyod ng kanilang mga anak. Mga babaeng katulad niya. Bigla, bumalik ang isang alaala. Nasa isang maliit na kwarto siya ng pampublikong ospital. Nakahiga ang kanyang ina, nanghihina dahil sa sakit na dulot ng walang tigil na pagtatrabaho. Hinawakan nito ang kanyang kamay. "Maeve," sabi nito. Ang boses ay mahina na. "Huwag mong kakalimutan kung saan ka nanggaling. Huwag mong hahayaang patigasin ng pera ang puso mo." Tumango siya, lumuluha. "Opo, inay. Itong pangarap ko." Itinuro nito ang kwaderno. Sana balang araw, maipagpatuloy mo. Tulungan mo sila. Ang mga tulad ko na lumalaban, kahit walang-wala na. Humigpit ang hawak niya sa kamay ng ina. "Pangako, inay, ipagpapatuloy ko po ang sinimulan ninyo." Bumalik si Maverick sa kasalukuyan. Hawak niya ang litrato, ang pangako. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na hindi nakabase sa lohika, sa kita o sa reputasyon. Isang desisyon na nakabase sa pagmamahal. Kung lulubog din lang ang barko, sisiguraduhin niyang may isang buhay siyang maililigtas mula dito. Bigla siyang tumayo. Ang kanyang mga mata ay hindi na puno ng pagkatalo, kundi ng isang matatag na determinasyon. Tumingin siya kay Arthur. "Cancel all my meetings." Kinuha niya ang kanyang cellphone. Nagdial ng isang numero mula sa kanyang private contacts. Ang manager ng Amihan Foundation. Sumagot ito sa unang ring. "Sir Maverick?" "Prepare the emergency fund," sabi ni Maverick. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat ng awtoridad na hindi matitinag. Walang pangalan, walang paper trail. Just save the child, now. Mabilis ang bawat segundo. Para kay Maverick, ang oras ay hindi na tumatakbo sa pamamagitan ng mga minuto, kundi sa pamamagitan ng bawat tibok ng puso ng batang nasa ospital. Nakatayo siya sa harap ng bintana ng kanyang opisina, hawak ang telepono. "Sir, are you sure about this?" tanong ni Elena.
ang manager ng Amihan Foundation. Sa kabilang linya, ang boses nito ay puno ng kaba. This amount requires board approval. Kapag nalaman ito ni Mr. Vargas, gagamitin niya ito laban sa inyo. Ito na ang magiging katapusan ng career niyo. Huminga ng malalim si Maverick. Tinitigan niya ang refleksyon ng kanyang sarili sa salamin. Wala na doon ang aroganteng CEO. Ang nakikita niya ay isang lalaking handang gawin ang tama. I don't care about my career anymore, Elena. Sagot niya ng mariin. Buhay ng isang bata ang nakasalalay dito. I am the chairman of the foundation. I am authorizing the release of the funds. Override the system protocol. Pero sir, do it now. And Elena, make sure it's anonymous. Under a private donor. Ayokong malaman ng pamilya kung saan galing ito. Just make sure the hospital gets the money immediately. Yes sir, processing it now. Ibinaba niya ang telepono. Ilang sandali pa, nakatanggap siya ng confirmation message. Transaction complete. Kasabay nito, pumasok si Arthur sa opisina. Sir, nagsisimula na ang board meeting. Hinihintay na kayo ni Ricardo. Tumango si Maverick. Inayos niya ang kanyang kurbata. Pero sa pagkakataong ito, hindi para magmukhang makapangyarihan, kundi para harapin ang kanyang kapalaran ng may dignidad. Let's go, Arthur. Habang naglalakad siya sa pasilyo patungo sa boardroom, naramdaman niya ang kakaibang bigat na nawala sa kanyang dibdib. Sa loob ng maraming taon, nagtrabaho siya para patunayan na matigas siya, na magaling siya. Pero ngayon, sa paggawa ng isang bagay na maaring ikasira niya, doon lang niya naramdaman na tunay siyang malakas. Sa ospital, hindi makapaniwala si Val sa sinabi ng billing officer. Ma'am, cleared na po ang lahat. May nag-wire transfer po ng kabuuang halaga para sa operasyon ni Jiro. Papaano? Nanginginig na tanong ni Val. Ang mga luha ay naguunahan sa pagpatak. Sino? Sino ang gumawa nito? Isang anonymous donor po. Ang instruction lang ay simulan na agad ang procedure. Napaluhod si Val sa sahig. Ang himala. Dumating ang himala. Habang isinisakay si Jiro sa stretcher patungo sa operating room, tumingala si Val at bumulong ng pasasalamat. Hindi alam na ang anghel na nagligtas sa kanila ay ang demonyong kinasusuklaman niya. Bumukas ang pinto ng boardroom. Tumahimik ang lahat nang pumasok si Maverick. Nakaupo sa kabisera si Ricardo Vargas. May ngisi ng tagumpay sa kanyang mukha. Ang mga mata ng ibang miyembro ng board ay puno ng paghuhusga. Umupo si Maverick sa kabilang dulo ng mesa. Kalmado. Well, panimula ni Ricardo, I'm glad you could join us for your final meeting, Maverick. Nagbulungan ang mga tao sa paligid. This company, patuloy ni Ricardo, tumatayo at naglalakad-lakad, is facing a PR crisis because of your reckless behavior. Sinisira mo ang pangalan ng R&V Holdings dahil sa isang iskandalo sa isang janitress. Is that leadership? Hindi sumagot si Maverick. Hinayaan niya lang itong magsalita. And now, we have the issue of the Amihan Foundation, sabi ni Ricardo. At dito siya tumigil para tumingin ng diretso kay Maverick. It is a drain on our resources. It is sentimental garbage that has no place in a global conglomerate. The foundation helps people, Ricardo. Mahinahong sagot ni Maverick. It was Mom's legacy. It is a weakness. Sigaw ni Ricardo, hinampas ang mesa. At ngayong araw, puputulin na natin ang kahinaang yan. May inilabas na dokumento si Ricardo. I have a motion here to dissolve the foundation and remove you as CEO, effective immediately due to gross incompetence. Nagsimulang magtaas ng kamay ang mga kaalyado ni Ricardo. Mukhang tapos na ang laban. Pero biglang tumunog ang tablet ni Ricardo. Napahinto ito. Binasa niya ang notification at dahan-dahang lumawak ang kanyang ngiti. Isang ngiting nakakakilabot. Tumingin ito kay Maverick. Ang mga mata ay nagniningning sa tuwa. Nahanap na niya ang huling pako sa kabaong. Ladies and gentlemen, sabi ni Ricardo sa malakas na boses,
If you needed more proof of Maverick's incompetence and corruption, here it is. Humarap siya sa board. The Amihan Foundation has just made a massive unauthorized transaction that violates corporate policy. Millions of pesos transferred just minutes ago to a private hospital account without board approval. Nagkaroon ng gulo sa loob ng kwarto. Embezzlement, sigaw ng isa. Corruption, sigaw ng isa pa. Tumingin si Ricardo kay Maverick. Huli ka na. You didn't just lose your job, pamangkin. You might go to jail for this. Handa nang tanggapin ni Maverick ang lahat. Wala siyang pagsisisihan. Nailigtas niya si Jiro. Iyon lang ang mahalaga. Bubuka na sana ang bibig niya para aminin ang lahat. Nang biglang bumukas, nang malakas ang pinto ng boardroom. Lahat ay napalingon. Si Arthur, hingal na hingal, pawisan, at may hawak na isang piraso ng papel na nanginginig sa kanyang kamay. Wait! Sigaw ni Arthur. Ang boses ay umaalingaw sa buong kwarto. Stop the vote! 5 oras. 5 oras nang nakaupo si Val sa matigas na upuan sa waiting area ng operating room. Ang mga kamay niya ay magkalapat. Namumuti ang mga knuckles sa higpit ng pagkakasaklop. Wala siyang ibang ginawa kundi magdasal. Ang bawat pagbukas ng pinto ay nagpapakabog sa kanyang dibdib. Sa wakas, lumabas ang doktor. Tinanggal nito ang surgical mask. Pagod ang mukha nito, pero may maliit na ngiti sa mga labi. Mrs. Gomez, napabalik si Val ng tayo. Doc, kumusta po? Ang anak ko po? Successful ang procedure, Val. Malumanay na sabi ng doktor. Jiro is stable. Nakuha natin ang perfect timing. Kung nahuli tayo ng ilang oras, pero huwag na nating isipin yun. Ang mahalaga, ligtas na siya. Bumagsak ang mga balikat ni Val. Ang bigat na dinadala niya ng ilang linggo ay biglang nawala. Napalitan ng isang matinding ginhawa na nagpaluha sa kanya. Salamat po, Doc. Maraming salamat po. Nang mailipat na si Jiro sa recovery room, dumaan muna si Val sa billing section para linawin ang tungkol sa bayad. Hindi pa rin siya makapaniwala. Miss, sigurado po ba kayo? Tanong niya sa staff. Sino po ang nagbayad? Hindi ko po pwedeng tanggapin ito kung galing kay Anton. Ngumiti ang staff at may ipinakitang resibo. Hindi po tao ang nagbayad, ma'am. Galing po ito sa isang organization, Amihan Foundation. Amihan Foundation? Parang pamilyar ang pangalan. Sa likod niya, 2 nurse ang nagbubulungan habang nanonood ng TV sa lobby. Grabe no? Ang bait pala talaga ni Sir Maverick. Akala ko totoo yung mga chismis. Oo nga eh. Sayang kung ipapasara ng tito niya yung foundation. Yun pala yung ipinangalan niya sa nanay niya. Nanigas si Val. Amihan, ang nanay ni Maverick. Biglang nag-connect ang lahat. Ang pagpunta ni Maverick sa ospital. Ang pagmamasid nito kay Yumi. Ang sinabi ni Yumi na parang si Mommy. Ginamit ni Maverick ang foundation ng nanay niya, ang huling alaala nito, para iligtas si Jiro. Sa kabila ng lahat ng masasakit na salitang binitawan ni Val sa kanya, sa kabila ng panganib na mawalan ito ng kumpanya, napatingin si Val sa TV sa lobby. Breaking news ang nakalagay sa screen. Naka-live coverage ang media sa labas ng R&V Holdings. Kakatapos lamang po ng emergency board meeting kung saan inaasahang sisibakin si CEO Maverick Rivas, ulat ng reporter. Ngunit isang malaking revelasyon ang yumanig sa kumpanya. Itinaas ng reporter ang volume ng isang audio recording. Ang boses ni Ricardo Vargas ay malinaw na narinig sa buong lobby ng ospital. Gamitin mo ang babae, Anton. Palabasin nating masama si Maverick. Once the scandal blows up, the board will have no choice but to remove him, and I will take over. Sinundan ito ng tawa ni Anton de Villa. Basta siguraduhin mong makukuha ko ang bata. I want to hurt Valeria. Napahawak si Val sa kanyang bibig. Ang mga luha ay muling bumalong sa kanyang mga mata. Pero ngayon, luha ito ng pagsisisi. Mali siya. Maling-mali siya. Sa screen, ipinakita ang footage ni Arthur, ang assistant ni Maverick, na nagsasalita sa mga reporter.
The transaction questioned by the board was an emergency medical fund for a child in critical condition, paliwanag ni Arthur. Mr. Rivas chose to save a life rather than protect his position, and the audio recording proved that the scandal was manufactured by Mr. Vargas and Mr. De Villa. Nakita sa screen ang mga pulis na ini-escort si Ricardo Vargas palabas ng building, nakaposas. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Val. Bantayan niyo muna ang anak ko. Habilin niya sa nurse. May kailangan lang akong puntahan. Importante lang. Tumakbo siya palabas ng ospital, sumakay ng taxi. Sa R&B Holdings po, bilisan niyo. Pagdating niya sa kumpanya, humupa na ang gulo sa labas, pero ramdam pa rin ang tensyon sa hangin. Kilala siya ng guard, ang dating janitress na nasa gitna ng iskandalo. Pero sa halip na harangin, nginitian siya nito at pinagbuksan ng pinto. Sumakay siya sa elevator. Pinindot ang 30th floor. Habang umaakyat ang elevator, kumakabog ang dibdib niya. Ano ang sasabihin niya? Paano siya hihingi ng tawad? Bumukas ang pinto ng elevator. Tahimik ang opisina. Naglakad siya patungo sa opisina ng CEO. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Hihakbang na sana siya papasok para kumatok. Pero natigilan siya sa nakita niya. Nakatayo si Maverick sa gitna ng kwarto, nakatalikod sa pinto. Nakatingin ito sa malaking bintana, pero hindi siya nag-iisa. Yakap-yakap niya si Yumi, mahigpit. At sa unang pagkakataon, narinig ni Val ang boses ng bata, malinaw at puno ng pagmamahal. "I'm proud of you, Papa." Nakita ni Val ang pagyugyug ng balikat ni Maverick. Umiiyak ito. Ang lalaking akala niya ay gawa sa bato, ang lalaking pinalayas siya ng walang awa, ay umiiyak habang yakap ang anak. Doon naintindihan ni Val ang lahat. Hindi pera ang nagpapagalaw kay Maverick. Hindi kapangyarihan, kundi ang pagnanais na maging mabuti, na maging karapat-dapat sa pagmamahal, bagay na pareho lang nilang hinahangad. Napansin ni Maverick ang refleksyon ni Val sa salamin ng bintana. Dahan-dahan siyang kumalas sa yakap ni Yumi at humarap sa pinto. Pula ang kanyang mga mata, pero maaliwalas ang kanyang mukha. Wala na ang bigat, wala na ang maskara. Nagkatinginan sila ni Val. Walang nagsalita ng ilang segundo. Ang tanging na magitan sa kanila ay ang katotohanan, ang pagpapatawad, at ang isang bagong uri ng respeto. Humakbang si Val papasok. Ang mga luha ay tumutulo pa rin sa kanyang pisngi. "Thank you," bulong niya. "Salamat sa buhay ng anak ko." Ngumiti ng tipid si Maverick, isang totoong nangiti. "Can we talk?" tanong nito. Tumango si Val. At sa sandaling iyon, alam niyang hindi na siya ang janitress at hindi na ito ang CEO. Sila ay dalawang magulang na lang, dalawang taong nasaktan ng mundo na ngayon ay nagsisimula ng gumaling. Lumipas ang 3 buwan. Ang hardin ng R&B Holdings, na dati ay isang lugar na bawal tapakan ng mga ordinaryong empleyado, ay puno ngayon ng tawanan, musika at makukulay na banderitas. Sa gitna ng kasiyahan, nakatayo si Val. Hindi na siya nakasuot ng uniforme ng janitress. Suot niya ang isang simpleng pero elegating blouse at slacks, at sa kanyang dibdib ay nakasabit ang isang ID na may nakasulat na Valeria Gomez, Program Coordinator, Amihan Foundation. Inayos niya ang kanyang ID at napangiti. Hindi pa rin siya makapaniwala. Mula sa paglilinis ng sahig, ngayon ay siya na ang tumutulong sa mga babaeng katulad niya, mga solong inang nawawalan na ng pag-asa. "Nanay, nanay, tignan mo." Napalingon si Val. Tumatakbo palapit sa kanya si Jiro. Medyo payat pa rin ito at maiksi pa ang buhok na kakatubo lang matapos ang chemotherapy, pero ang kanyang mga mata ay buhay na buhay. Wala na ang pamumutla, wala na ang sakit. Kasunod ni Jiro, si Yumi. Hinihingal ang batang babae pero nakatawa ng malakas. "Huli ka, Jiro!" sigaw ni Yumi. "Ang daya mo, Ate Yumi. Ang bilis mo tumakbo eh." Reklamo ni Jiro, pero nakangiti naman.
Niyakap ni Val ang kanyang anak. Amoy araw ito at amoy pawis, ang pinakamasarap na amoy sa mundo para sa isang inang muntik nang mawalan. Mag-ingat kayo sa pagtakbo ha, paalala ni Val, hinahaplos ang pisngi ni Jiro. At wag masyadong pagurin ang sarili. Opo, Nay! Sabay na sagot ng dalawang bata bago muling tumakbo papunta sa chocolate fountain. Pinanood sila ni Val na may luha sa gilid ng kanyang mga mata. Hindi dahil sa lungkot, kundi dahil sa sobrang pasasalamat. Biglang tumahimik ang paligid nang magsalita ang MC. At ngayon, tinatawagan po natin ang lalaking nasa likod ng tagumpay ng araw na ito, ang ating chairman at CEO, Mr. Maverick Rivas. Nagpalakpakan ng lahat. Umakyat si Maverick sa entablado. Iba na ang Maverick na nakikita ni Val ngayon. Wala na ang matalim at malamig na tingin. Wala na ang tindig na parang pasan ang mundo. Mukha siyang payapa. Hinawakan ni Maverick ang mikropono at tumingin sa mga tao. Huminto ang kanyang tingin kay Val. Magandang hapon sa inyong lahat, panimula ni Maverick. Noong itinatag ng aking ina ang Amihan Foundation, ang pangarap niya ay simple lang, ang magbigay ng pag-asa. Pero sa paglipas ng panahon, nakalimutan ko yun. Nabulag ako ng ambisyon. Akala ko, ang tagumpay ay nasusukat sa laki ng kita ng kumpanya, sa taas ng buildings natin, sa dami ng assets. Tumahimik ang lahat, nakikinig sa bawat salita ng CEO na minsan ay kinatakutan nila. Pero may isang tao na nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng lakas, patuloy ni Maverick. Ang boses niya ay bahagyang nanginginig sa emosyon. Ipinakita niya sa akin na ang tunay na lakas ay hindi ang pagkontrol sa lahat ng bagay. Ang tunay na lakas ay ang kakayahang magsakripisyo. Ang kakayahang lumaban para sa mga mahal mo, kahit na ang buong mundo ay kalaban mo. At higit sa lahat, ang kakayahang magpatawad. Tumingin siyang muli kay Val, ngumiti siya. Dahil sa kanya at sa bawat inang tinutulungan ng foundation na ito, natutunan ko na ang pinakamahalagang asset ng kumpanyang ito ay hindi pera. Ito ay puso. Ito ay malasakit. Nagpalakpakan ng malakas ang mga tao. Nakita ni Val na nagpupunas ng luha ang ilang empleyado. Siya man ay hindi napigilan ang pagtulo ng luha. Bumaba si Maverick ng entablado at dire-diretsyong naglakad papunta sa kanya. Congratulations, sir! Bati ni Val nang makalapit ito. Ang ganda ng speech mo. Maverick na lang, Val, please, nakangiting sabi nito. At hindi ko magagawa yon kung hindi dahil sa'yo. Ginagawa ko lang naman ang trabaho ko. Biro ni Val, pinalis ang luha sa kanyang pisngi. Higit pa doon ang ginawa mo. Seryosong sagot ni Maverick. Tumingin ito sa malayo, kung saan masayang naglalaro sina Jiro at Yumi. Tinulungan mo akong maging ama ulit. Tinulungan mo kaming maging pamilya. Napatingin din si Val sa mga bata. Si Yumi, na dati ay laging malungkot at mag-isa, ay may kalaro na ngayon. At si Jiro, na dati ay nasa bingit ng kamatayan, ay puno ng buhay. Pareho lang tayo, Maverick. Malumanay na sabi ni Val. Iniligtas mo ang buhay ng anak ko. Binigyan mo ako ng dignidad noong panahong pilit itong inaalis sa akin ng iba. Nagkatinginan silang dalawa. Wala nang pader. Wala nang pagdududa. Ang tanging naroon ay ang malalim na pagkakaunawaan ng dalawang taong parehong nasugatan ng nakaraan at parehong naghilom sa piling ng isa't isa. Dahan-dahang inabot ni Maverick ang kamay ni Val. Nagdalawang isip si Val ng isang segundo. Ang mga peklat ng nakaraan ay nandoon pa rin. Pero nang tignan niya ang mga mata ni Maverick, wala siyang nakitang awa o panghuhusga. Nakita niya ang respeto. Nakita niya ang pagmamahal. Tinanggap niya ang kamay nito. Mahigpit. Mainit. Handa ka na ba? Tanong ni Maverick. Para saan? Sa susunod na kabanata. Sagot ni Maverick. Tumitingin sa papalubog na araw na nagkukulay ginto sa langit. Wala na si Ricardo, wala na si Anton, tayo na lang. At ang mga bata. Napangiti si Val, isang ngangiting abot hanggang sa kanyang mga mata.
Oo, sagot niya. Handa na ako. Sa ilalim ng gintong liwanag ng pag-asa, magkahawak kamay nilang pinanood ang kanilang mga anak na tumatakbo sa damuhan, patungo sa isang kinabukasang hindi perpekto, pero puno ng pagmamahal na totoo at wagas. At iyon, para kay Val at Maverick, ay sapat na.